Alright, alright, alright. Alright. Ang mga business, mapagpalang gabi sa ating lahat. So maraming salamat po mga business sa suporta na pinagkakaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Ano po mga business na miyembro ng business family. Alright, baka magkamali kayo ng sinusuportahan na. So yun mga business ano. So nagpapasalamat ako sa suporta na ano. Yung panonood nyo sa mga reaction video namin. Yun mas lalo kaming ginaganahan kasi na-appreciate nyo yung mga ginagawa naming reaction video. Ang totoo wala namang kaming alam mag-react, no? Ano lang namin to, parang ginagawa lang namin kasiyahan. Ayan. And syempre, para may content din. Sabi nga nung isang matanda dyan, may magawa lang content, talagang ano, hindi mo naintindihan kasi hindi ka vlogger. So siguro, mamaya kasi, isasama kita dito. Kasi total, nagpapansin ka. And mamaya na kita papangalanan kung sino ka. Alright? Kasi yun ang gusto mo Gusto mo makisawsaw. So, gusto mo sumali, yung pasasalihin na kita kasi gusto mo rin magpasikat. Ayan. So isasama na lang kita dito. Pasensya na, magpapauna na ako sa iyo ng pasensya kasi apo mo na ako di ba? Apo mo na ako pero hindi ka nagpapakalolo. So sa ngayon, itong vlog ko wala akong re-respetohin kahit na ilang taon ka na. Alright? Pasensyahan. Apo muna ako pero papatulang kita. Kasi nga, nagpapansin ka. So, mga business, yung vlog ko ngayon, patungkol naman to so ginagawa na itong mga to. Kala mo kung sino ang tatapang sa comment section pagka nagla-live yung isa nilang kasama. So titira tayo sa mga comment section. So pakisamahan niyo po ang mga business. Maikli lang tong video ko, pero sigurado ako matutuwa kayo. Alright. Maikli lang to kasi nantok na ako gusto ko na sana matulog, pero ayoko matulog nang hindi nakakapang-asar. Alright. So pasensya na kung sino ang tatamaan, 'di ba? At sa comment section ako dadali. Kasi baka mamaya manawa na naman kayo sa mga itsura ng mga to. Kasi lagi na lang yung nakikita nyo sa mga thumbnail namin, puro mga mukha nila. Baka mamaya manawa kayo agad sa kanila. So ang titirahin natin yung mga nasa comment section naman, yung mga nalinlang. Alright. Pero kasama na dito yung mga nanlinlang kasi sa comment section din sila nag-uusap-usap. Alright. So start tayo mga business. Handa na ba kayo? And let's go. So unang-una sa listahan ko rito, sana ba yung una? Pambihira. Asan ba una rito? Wala tuloy. Diba nga? Kagaya nga ng sinabi ko, sabi na itong matanda na to, may mai-content lang. Wala nga, ito sabi niya, wala nga silang mai-content, kaya sa viewers na lang nangangawa. Pag sinagot mo naman, nanggagalaiti sila. Sino ba ang nanggagalaiti? Ito ba yung mukha ng nanggagalaiti sa galit? Ganun ba? Tatay, gusto mo ibuo ko yung pangalan mo? Matanda ka na sana
Ang dapat nga sa'yo, ano na lang nasa bahay na lang, nagre-relax na lang. Baga, yung tipong pinapaypayan na lang ng apo. Hindi ka na dapat nakikisali sa mga ganitong issue. Alam mo ba yun? Hindi ka na sana nakikisali sa mga ganitong issue. Kasi baka mamaya, pagka dinali ka ng dinali, eto pa ang maging dahilan. Hindi ka itutuloy. Baka hindi mo kayanin, tay. Ang dapat sa'yo, nagpapahinga lang. Pero dahil gusto mo makisawsaw, makisali, so sige. Diba? Base dito sa mga banggit ko pa lang sa pangungusap mo, o pangungusap ko, yung binasa ko, kilala mo na kung sino ka. Tatay G? Ha? Natatandaan ko ito, inaalalayan ko na lang ito pagsakay sa van. Tapos ngayon, nakikita ko sa comment section, ang angas. Tatay. Pables. Ayun, pasintabi mga business sa mga matatanda dyan, sa mga business natin. Pasensya na po kung ngayon parang nawawalan ako ng respeto sa mga matatanda. Mga business, may respeto naman akong tao. Kung mga business nagpaparespeto din, diba? Ang dapat mong respetuhin, yung nagpaparespeto. Yun lang yun. Kung hindi nagpaparespeto, edi wag mong respetuhin, diba? Kagaya na lang neto. Galit-galitan sa social media. Akala mo talaga may ambag. Diba, Tatay G? So gusto mo makisawsaw? Tara, sama ka! Andito si Tatay G. Andito na naman si Sparky Diaz. Oo, dito na naman. So kung mapapansin nyo mga business, yung nauna kong video, tawan-tawa kayo. Ayan. Yung nauna kong video, yung si Oprayan, dinali ko. Sa comment section nun, ito yun yung re-reaction ko. Alright. So, mga business, sabi nito ni Sparky Diaz, hanggang ngayon, hindi makamove on ang mga hinayupak. Diba? May 2 babae na basher ni Kabayo. Sinabihan din na dami account ni Rick Aningat. May sinabi ba akong sige, mamaya isang tabi na lang natin itong mga business kasi nonsense pala. Sorry, hindi ko sinasadya na mabasa. So next tayo, dito tayo sa hanap tayo. Sabi naman ni Tatay G, pag nag-charity, sayang ang kanilang kinita sa inyong tatlo. Kumbaga, ibig sabihin, pag tumulong daw si Kuya, sayang ang kinita ni Kuya dito sa tatlong to. Kay Okray, kay Clarissa, kay Aningat. Tay, pagka nag-a-upload ba, bihira nga lang uploadan kayo ni Kuya kasi hindi naman kayo mga importanteng tao Hindi nga kayo binibigyang halaga.
Di ba? Pilit nyo ipinagsisiksikan yung sarili nyo. Pilit nyong inaano na mapansin kayo. Kami lang ang pumapansin sa inyo. Huwag nyo nang anuhin si kuya kasi si kuya walang pakialam sa inyo yun. Patawa-tawa lang yun. Hindi kayo bibigyan ng oras nun. Walang pakialam sa inyo yun. Kaya kami, bilang pagmamalasakit sa inyo, ayan, nagpapansin to. Pansinin naman namin, oh. Ganon. So, nandito kami. Andito na kami. Bakit si kuya pa rin? Ang Tatay G. Alam mo ba yung salitang charity? May nagagawa ka na bang ganon? Sa tanang buhay mo? Kung makapagsalita ka ng charity, antimano, nangangailangan ka rin ng tulong. Diba? Kung makapagsalita ka, may ambag ka ba? Kung aanuhin mo si kuya na tumulong, ha? May ambag ka ba sa YouTube channel ni kuya? Wala kang ambag dun, boss. Kaya sana nananahimik ka na lang. Sana paduyan-duyan ka lang dun sa bahay nyo. Pambihira, pablis-blis pa ako sa'yo. Yung pala ganyan ka pala. Oh, baka mamaya tirahin nyo tatay ko. Kasi yung tatay ko andun, nagkasakit, gano'n. Yung tatay ko hindi ganyan tao. Tumanda na lang yun. Pero maraming natutulungan yun. Hindi man sa pamamagitan ng pera. Alam ko sa sarili ko simula pagkabata ako, maraming natulungan yun. Ganun ang tatay ko. Hindi mahilig makisawsaw sa issue ng iba. Pero itong Tatay G, ang hilig makisawsaw. Hindi inilulugar yung edad niya. Hira talaga. Ay, ano ba ang gamot sa ano? Di, wala. Joke lang. Ang dami niyang comment dito. Tatay G naman. Grabe. Ang lalait pa sa bagong reactor daw ng ka-business family. Palagay ko, Ma'am Ami, duling yung bagong reactor nila. Kawawa naman yung bagong reactor. Shoutout sa'yo, boss. Dinadali ka nito. Dinadali ka ni Tatay John. Ay, nabanggit ko na, sorry. Isama na lang natin kasi kawawa naman. Kailangan mo ng alalay, yung aalalayan ka para umupo dun sa isang tabi. Yung tututukan ka na lang ng electric fan. Ang hilig mo makisawsa. Okay lang sana na kumampi ka sa kanila, pero sana hindi ka na nagko-comment. Kasi hindi mo ba naisip, pagka isinama kita, asar ka ngayon. Sigurado ko. Sana mapanood mo to, napayuhan ka ng apo mo. Sabi nito, Sparky Diaz, mga ub na subscriber ni Ilong, makinig kayo para malaman nyo totoong pagkatao ni Ilong. Tama, pakinggan nyo sila. Tama, mga business, tama yan. Kasi ang tagal na nila nagpapaliwanag ng katotohanan. Alam nyo ba yon?
Ang tagal na nila nagpapaliwanag ng katotohanan. Pero may naniniwala ba? May naniniwala ba? Ayan, si Sparky Diaz, si Tatay G, yan. Mga naniniwala sa kanila. Mga, yan, si Rick Aningan, ayan, Clarissa, ayan. Yan ang mga solido, pulido. Yan ang mga, tagahanga. Kaya nga. Ang tagal-tagal na nung pinapaliwanag yung katotohanan. May naniniwala ba? Walang naniniwala. Kasi ang totoo, lahat kayo galing sa ka-business family. Yun palang totoo na yun eh. Eh ano nga sabihin mo galing ka kay ikaw, Rick Aningat. Ano mo sabihin mo galing ka kay Bal Matubang. Ngayon sabihin mo galing ka kay Tikram. Diba? Yung palang totoo na yun eh. Galing ka sa ka-business family. Maging yan si Clarissa. Sa ka-business family galing yan. Maging si Okray. Yun palang, totoo na yun. Ano pa ang ipagkakatotoo? Ano pa ipapaliwanag nyo para masabihin yung mali yun? Sige nga. Mga ub-ub daw. Mga ub-ub pala mga viewers namin eh. Diba? Pero bakit ang dami nila? Samantala sa inyo, 300, 400, ang masakit pa dun. Basir nyo pa. Ang lupit, diba? Ang tagal yung pinapaliwanag ang katotohanan. Pero walang naniniwala sa inyo. Yun ang masakit na katotohanan na hindi nyo natatanggap. Kasi nga, gusto nyo pabagsakin ng ka-business family. Yun lang yun. Yun ang purpose nyo. So tuloy tayo. Basa tayo ng ibang komento. Business. Kasi mahaba-haba pa to. Gusto ko sanang paikliin eh. Pero nasisiyan ako pag nagpapaliwanag ako eh. Sabi ni Sparky Diaz minsan na kami nagbakbakan ni MK dahil masyado siya. Oh my God. Minsan na kami nagbakbakan. Sabi nagbakbakan. Nabakbakan mo na pala si MK. Hindi, joke lang mga business. Ito ang binigyan ko lang na dahan-dahan kasi sa pagsulat ba, kasi pagka may dirty minded na magbasa ka ni ba, kay ang babasahin lang yan, minsan na kami nagbakbakan. Dapat pangit din kapag kasabihin mo minsan mo nang tinira. Pangit din sabihin ay ano masang ba dahil lugar. So, joke lang yan mga business. Pasakalye lang ba? Para kahit papano medyo humaba naman tong vlog ko. Kasi pagka mahaba yung vlog, may revenue. Diba? So, pasakalye tayo mga business. Pagbigyan nyo na kami. Kami mga nagbablog. Pagbigyan nyo na rin sila. Kung nagngangawa sila dyan, wala kaming pakialam. Ang totoo, nag-i-enjoy kami sa ginagawa namin. Alright? Sabi ni, minsan na kami nagbakbakan ni MK dahil masyado siya nabulagan sa totoong pagkatao ni Ilong. Alam mo kung anong dahilan ni MK? Alam mo kung bakit? Ito na lang yun. Ganto na lang. Etong inaano nito ni Okray. Kasi inuutusan daw siya kung paano i-reaction, mga ganyan. 'Di ba?
Yun, pinalalabas niya eh. Yung cry. Kung ano daw si kuya. Pinagmamalasakitan lang kayo ng tao. Kasi lalong-lalo ka na, aminado ka nga dito sa live mo eh, na sabi mo pa nga eh, ako ang pinag-reaction dahil bago lang ako. Diba? Ikaw. Kasi bago ka lang. So, ibig sabihin, wala ka pang alam mag-reaction. Tapos, sasabihin mo ngayon, minamanduhan ka. Iginaguide ka lang. Diba? In malamang sa malamang, ang igaguide sa'yo ni kuya, base dun sa mga masasabi mo. And yun mga ka-business, ay ewan ko sa mga nakapanood sa kanya nung reactor pa siya ng ka-business official, kung ano lumalabas doon sa bibig niya, so ano, ang iba doon payo ni kuya. So natural. Kasi alak ka naman, baka mamaya mamalian kasi bago lang. Di ba? So iginaguide ni kuya, ganun din kami. Nung mga bago pa lang kaming vlogger, iginaguide din kami. Aminado kami doon. Walang masama doon. Pinagmamalasakitan ka ng tao kasi wala ka pang alam. Pero bakit ang dating sa'yo, minamanduhan ka? Kaya yan umalis sa ka-business. Hindi niya kasi may ano kasi siya bossing kasi datingan niya, bossing. Okay, maalala niyo yun sa vlog ko na pinaliwanag ko na pagdating niya sa bahay, ano sabi niya? Kailangan pag darating ako, kailangan welcome niyo ako Kailangan pagdating niyo ako, pagdating ko dito, ganyan kayo Pamilya din ang turing niyo sa akin Tapos, di ba, kung hindi bossing ang datingan niyan, hindi siya magagalit-galitan dun sa sa bahay ni kuya, di ba? Bossing kasi datingan niya. Kaya siya umalis sa business family dahil ayaw niya na may nagmamando sa kanya. Hindi niya natatanggap na bossing siya pero may mas mataas pa sa kanya. Yun ang hindi niya natatanggap. Ang tanong lang dun, kung ganyan lang din pala magiging resulta, di ba? Bakit ka pumasok sa pagiging reactor? Hindi ka naman pinapasok. Hindi ka naman maging reactor. Pero bakit ka nagpumilit? Tapos ngayon magagalit-galit ka dyan. Pasalamat ka nga, pinakilala ka There. Sabi nito ni Alice, ay grabe si Alice Franada. Isa pa to. Gusto mo makisali? Isasali kita. Sige. Bakit? Sige ha. Nabasa ko lang to. Sabi ni Alice Franada, tama yung mga adong, lul, na tumatahol pag di kayo i-content, walang kita. Yung YouTube walang kakainin dahil wala ng sweldo kay KBO. Talaga ba? Pag hindi kami nag-reaction, pag hindi namin sinagot itong mga ngawa-ngawa ng mga idolo mo, paliwanag ko sa'yo kahit na sila lang ang magngangawa, ayan si Okray, si Aningat, si Clarissa, yung mga idolo mo, kahit na yan lang ang magngangawa, hindi kami magpaliwanag sa side namin, mas malaki pa rin kinikita namin sa YouTube channel nila. Baka hindi mo alam.
So ngayon, nalilinawan ka na. Ha? Kahit na magluto lang ako ng adobo, yung paborito ko, magluto lang ako ng adobo, sigurado ako, kikita yun, men. Kaya nga sila galit na galit sa ka-business family kasi pag ganyan-ganyan lang. Tapos sila namamaos na dyan kakapaliwanag ng katotohanan daw. Pero ayun pa rin ang nanonood. 300, 400. Tapos doon sa 400, ang 300 doon, basher. Diba? Ang sakit nun. Na kami, paluto-luto lang ng pagkain. Tapos nagkaka-views. Sabihin pa natin maliit ang views. Pero kumikita pa rin kasi. Hindi kagaya nung live nila dyan. Ngawa-ngawa. Kaya nga hindi na nag-upload yung isang lalaki dyan eh. Kasi hindi siya kumikita kahit na anong gawin niya. Pero kami, Alice Franada, naisali ka na. Na-shoutout pa kita. Sana all. Sabi ni Clarissa, pustahan, may reaction na naman mga aso nila. Tama, wala kaming palalagpasin sa mga inilalabas nyo. Ngayon pa. Ngayon pa na nag-i-enjoy kami sa ginagawa namin. Bakit? Affected ba? Masakit ba? Masakit ba ang ginagawa namin? Nasasaktan ka na. Balita ko, titigil ka na. Huwag kang titigil, Larissa. Ituloy-tuloy mo yan. Bakit? Nasa katotohanan ka pala, bakit ka titigil sa pagsasalita mo? Diba? Sabi nyo nga nun, ipaglalaban nyo yung katotohanan. Tapos bigla ka nga ayaw. Ang pangit mo, kabanding. Huwag kang titigil. Ituloy-tuloy mo yan. Ambisyon nyo yan eh. Pabagsakin kami. Ka-business family. Tuloy mo. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Diba? May panapanalangin ka pa. Di ka ba kinikilabutan doon? Idinadamay mo yung Panginoon Diyos sa kakupalan mo. Panalangin na lang natin sila. Nalabas mo yung katotohanan. Yung pa lang. 3 kayo galing sa ka-business family. Totoo yun eh. Hindi nyo matanggap. Ano pa ipapaliwanag nyo doon na hindi totoo yun? Ang sakit. Ouch! Meow, 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 meow. Ayan na naman yung background music ko tuloy. Sabi ni Sparky Diaz, oh. Sabi ni Sparky Diaz, men. Ito talaga si Sparky Diaz, eh. Ang atapang atao, akaon atae. Joke lang. Kay Chitai, linya ni Chitai yan eh. Ako atapang atao, akaon atae. ganyan si Rick Aningat, si Sparky Diaz pala, sorry na mali lang. Sabi inakusahan pa akong dami account ni Rick. Wala namang sinabi doon ah. May sinabi ba akong dami account ni Rick? Ang sabi ko lang, pagka andyan si Rick Aningat, andyan din si Sparky Diaz.
Yun lang naman yun ah. Bakit affected ka? Bakit parang natatamaan ka? Totoo ba? Wala namang maniniwala sa akin. 'Di ba? Walang maniniwala sa akin. Sa inyo maniniwala 'yan. Oo. Ba't pinagdidiinan mo na hindi ikaw si Rick Aningan? Hindi naman talaga ikaw. Huwag mo akuin din. Inaako mo eh. Sabi ni Tatay G, Sparky Diaz, bukas sikat na naman tayo. Wag kang feeling. Na-shoutout ka lang. Wag kang feeling sikat. Tatay G. Tatay G. Tatay G. Geng. Chatcha na lang tayo, tay. Para mas masaya. Alalayan kita. Paiikot-ikutin kita hanggang sa makapagpahinga ka. Day joke lang. Tay, pasensya na po. Wala eh, tinanggalan mo ko ng respeto sa iyo eh. Sabi ko nga, kung magpaparespeto, respetuhin. Kung hindi magpaparespeto, edi wag. Yun lang yun. Diba? Kay kuya, mataas ang respeto namin kay kuya. Kasi nga nagpaparespeto sa amin. Sa inyo, wala kaming respeto sa inyo. Kasi hindi kayo nagpaparespeto sa amin. Ganun lang naman yun eh. Kay Ninong, grabe mataas respeto ko dyan dati. Yun nga lang, pagka may mga nasasabi na siya patungkol sa ka-business family, umaalis na ako. Yun lang yun. Pero dati pag darating yan, yayakap ako, mama, no? Yun lang yun. Nagbe-bless. Ganon din si Nika. Pero nung nalaman ko na ganon ang ginagawa niya sa amin, sa kabila na wala naman kami ginagawa sa kanya, nawalan kami ng respeto. So yun, namura namin. Hindi ako nagsisisi doon sa ginawa ko. Hindi ako nagsisisi doon. Ba't ko pagsisisihan yung bagay na alam namin na wala kaming ginawang masama? Tuloy tayo mga business. Kaya pa? Kaya po ba? Panoorin nyo sana hanggang dulo mga business. Adoy, ang dami ni Sparky Diaz dito. So, ayan na naman, andito na naman. Dito na naman si Alice Pranada. Andyan si Palakang Pulgas at si Uling at si Baboy. May extra pa. Dumating pa yung Pulgas na bakekang. Sino ba si Bakikang? Hanapin ko nga. Sino ba si Bakikang lang? Natatawa ako ah. Lang. Kawawa naman si Timingay. Si Timingay pala yun. Ang bira naman to si Alice Pranada. Ang sakit magsalita. Nako. Alice Pranada, si Timingay. Sa dinami-rami ng basher nun, immune na yun. Hindi na nasasaktan yun. Kahit paano itawag mo sa kanya,
Kahit anong itawag mo kay Junjun, kay Ate Vera, sa akin, kay Ate Mengay, hindi kami masasaktan doon. Uling, wala na bang bago? Kahit si Bay Papaya, ginaganyan ako eh. Kahit si Kuya, ginaganyan ako. Si Ate, ginaganyan ako. Si Papa Liz, ginaganyan ako. Di naman ako nasasaktan. Medyo ganda-gandahan mo naman. Carbon. Ikaw. Si Ate Mengay pala. Si Ate Mengay pala yung bakik. Ay, sorry Ate Mengay. Vampira talaga. Sabi ni Rick Aningat, sabi ni Rick Aningat, mga business, ito nagpapaliwanag kasi parang apektado sa mga sinabi kong pag wala doon si Aningat, wala doon si Sparky, wala namang sinabing sila yun mag-iisa lang, magkaisa lang. Diba? Wala namang sinabing ganun eh. Apektado, sabi niya, ayan, si Sparky, ikaw daw ako, patunayan mo. Mapagbintang para yung ginawa sa akin na ako daw gumagamit ng profile nila, tapos name draft ako, napatunayan nila na hindi ako ganun lang kahit murahin ako. Ay naku, Rick. Nagpapaawa ka na naman dito. Kailangan mo pa ba ng sponsor? Nagpapaawa ka na naman. Kulang pa ba yung sponsor na nahakot mo galing sa ka-business family? Kulang pa ba yun? Kaya ka nga namin namura na dahil sa sponsor eh. Diba? Dahil sa panghihila mo ng mga sponsor, nagkamali ka ng isang hinila, kaya nagkaganto tayo ngayon. Tatandaan mo? Hindi mo natatandaan kasi nasa tama ka eh. Hindi mo nakikita yung mali mo. Paninindigan mo yan. Alam ko paninindigan mo yan. Taas pinag-aralan mo eh. Pakita mo nga yung certificate mo na nakapagtapos ka talaga ng pagiging engineer. Aabangan ko. Aabangan ko. Pakita mo ganun picture kang ganyan. Nakapagtapos ako engineer. Tapos waki ka lang, ganyan ganyan. Titingnan ko kung totoo talaga. Kung baka sakali bumalik yung respeto ko sa'yo. Joke lang. Sar ka na naman. Basahin ko ulit mga business ayan si Sparky, ikaw daw ako. Patunayan mo, mapagbintang. Parang yung ginawa sa akin na ako daw gumagamit ng profile nila. Tapos name draft ako. Napatunayan nila na hindi ako ganun lang. Kahit murahin ako. Paulit-ulit yung pagmumura namin sa'yo. Ilang beses na yan, yung sinasabi mo, nagpapaawa ka na naman. Wala bang bagong style, Rick? Tanda mo na. Mag-ibang style ka naman. Paawa-awa. Minura ka namin. Gusto mo sagutin ko? Ano nga ba ang dahilan bakit ka minura? Yun lang yun. Kasi kahit ako,
Bakit kita mumurahin nang walang dahilan? Ano ko, tanga? Kasi nga, sinabi ko na nga sa iyo, sa inyo mga business, mataas ang respeto ko sa kanya nung hindi ko pa nalalaman yung ginagawa niya sa amin, nung hindi pa nagsasabi sa amin yung sponsor. Nawala lang yung respeto ko sa kanya dahil sa ginagawa niya. Recorded yon. May patunay kami na talaga ginagawa mo yun. So, ibig sabihin, hindi kami magsasalita, hindi kami magmumura ng walang dahilan. Taga mo sana sa kukote mo yan para matigil ka na sa ginagawa mong ganyan. Mali yan, boss. Maliliit pa yung mga anak mo. Lalaki silang nasa kasinungalingan. Sana naiisip mo yan. Diba? Bakit ako magmumura ng walang dahilan? Alam kong mali yung pagmumura. Hindi nga eh. Kasi subukan mo pumasok sa squatter area. Kahit saan, di subdivision man, makasalubong mo sa kalsada, kahit bata, nagmumura. Kami, nasabi namin yung mga bagay na yun. Sa ako na lang kasi isa ako doon eh. Nasabi ko yung bagay na yun. Yung ganung pananalita, mapang tungayaw. Pag tungayaw, ayun, tama ba? Nasabi ko yung kasi bugso ng damdamin. Nararamdaman, masakit eh. Respeto mo yung tao, tapos ginaganyan pala kayo. Sa kabila ng wala kang ginagawang masama. Tama ba? Kahit ikaw sa kabila ng ginagawa mo sa amin, may sasabihin pa ako sa'yo. May maririnig ka sa ibang tao sa kabila ng ginagawa mo sa amin. Baliktarin natin sitwasyon. Ikaw lumagay sa sitwasyon namin. May masasabi kami sa iyo. Ikaw ang nasa business family. Anong mararamdaman mo? Sige nga. Hindi rin pwede na pupunta ka doon tapos tatanggapin namin, makikipagplastikan lang kami sa iyo pero alam na namin ang katotohanan. Mas pangit yung ganun. Ang pakikitaan ka namin ng welcome ka lang. Tapos parang unti-unti hindi mo nararamdaman na okay pa kami sa iyo. Mas pangit yung ganun. Naging bulgar lang kami. Para hindi ka na umasa. Baka mamaya di ka namin i-message ng ganun, hindi ka namin kumbaga hindi ka namin napagsalitaan ng masakit. Pupunta ka pa rin sa bahay, di ba? Totoo 'yan. Kasi galawan mo 'yan. Nag-o-observe ka nga eh kung anong mga mali. Nagre-record ka nga eh. Di ba? Susulsulan mo yung mga kasamahan ko, hindi mo nadali sa akin 'yun. Hindi mo nagawa. Alam mo kung bakit? Na-oobserbahan din kita. Pero ganun pa man, mataas pa rin respeto ko sa iyo. Kahit na alam ko naman eh. Kaya kung mapapansin mo, pagkaka-business family na tinitira mo, umaalis ako. Alam mo yun. Ako lang ang hindi mo nadali ng ganun. Yung si Bay Papaya, nadali mo. Si Ate Bear, nadali mo. Ako hindi mo nagawa. Doon ka na lang magtataka eh. Bakit si Bay Papaya binigyan mo ng bigas? Si inaanak mo. Inaanak mo rin ako ah. Ba't hindi mo ako sinali? Hindi sa nanghihingi ako ah. Kasi wala lang sa akin yun. Ang sa akin lang, di ba? Kasi nga, si Bay Papaya, nadadali niya. Ako, hindi niya ako nadadali. Yan lang yan. Pero kahit nangyari ang ganon, hindi ako nagsisisi. Hindi ako nagsisisi. Ang totoo niyan,
Proud ako sa kanya noon, totoo talaga. Sipin mo yan, may ninong ako nagtatrabaho sa ABS-CBN. Di ba? Pag uwi ko ng probinsya, Samar, kumpanya ng ABS-CBN, may ninong ako dyan. May ninong ako sa kasal. May pagmamalaki ko. Uwi ko ng Samar, di ba? Uwi ako ng Samar. Alam mo naman yan, mga kababayan ko, di ba? Oh. ABS-CBN, no? Channel 2. Tapos, alam mo yan, may imagine mo, may iisip ko. Isa dyan sa pinanonood ko sa TV, ikaw ang magkakamera. Diba? Sinong hindi magiging proud nun? Noon yun. Nung hindi mo pa kami tinatarantado. Simula nung tinarantado mo kami, nawala yung respeto ko sa'yo. Tuloy tayo. Oh, dito naman tayo kay Rick. Kay Rick. Nalilito tuloy ako. Kay Sparky Diaz pala. Sparky Diaz. Wala, nalilito lang ako at least. Ano lang ako. Kasi katatapos lang ng topic kay Rick eh. Tapos dito naman tayo bigla kay Sparky Diaz. Wala akong sinasabing ikaw din to, Rick Aningat ha. Nagkakasunod lang kasi. Kasi sana, andito si Rick Aningat, sana wala to yung Sparky Diaz muna. Baka pwede sa isang pagkakataon lang para hindi tayo nalilito. Diba? Baka sa susunod na live, o kahit sino man sa inyo mag-live dyan, baka pwede isang pagkakataon lang. Pag wala si Sparky Diaz, wala, andyan si Rick Aningat. Ganun lang. Tapos pagka andyan si Rick Aningat, wala, nalilito na ako mga business. Basta tuloy tayo, Sparky Diaz, hindi Rick Aningat ha. Alisin nyo sa isipan nyo yun. Akala mo lang, sabi Sparky Diaz ha, akala mo lang tahimik yan si Ilong. Kasi nga, mga aliporis ang pinakikilos niyan. Isa si MK sa pinakilos niyang si Ilong. Tama ba ako, MK? Paliwanag ko na naman. Ito talaga si Sparky Diaz. Nanggugulo. Sparky Diaz, para sa kaalaman mo ha. Pinakikilos. Anong ibig sabihin pinakikilos? Bang parang minamanduhan, ganon. Yan kasi ang gusto niyo marinig eh. Mando, minamanduhan. Ayan, minamanduhan siya noon kasi nga bago lang siyang reaktor, so wala pa siyang nalalaman kung paano ang diskarte, pinagmalasakitan. Ha? Yung ba yun? Diba? Naiintindihan mo, Sparky Diaz? Sana nagets mo. Alam ko mataas din pinag-aralan mo, hindi kayo nagkakalayo ni Rick Aningat. Ganun ay matataas. Magkaklase ba kayo? Kape tayo mga business. Ang lamig na ng kape ko. Kapadaldal. Sabi, Sparky Diaz ulit. Hindi si Rick ha. Sparky Diaz, para sa kalaman niyo. Tumawag kay Rick yan. Kunwari, hindi niya alam, pupunta sila Ilong kila Rick para palabasin na sorpresa. Di ba? Ganun ba kayo kalapit ni Rick Aningat?
Wala akong sinasabing ikaw to. Ganun ba sa'yo ka-close si Rick Aningat para paglabasan niya ng mga katotohanan? Yung mga saloobin ni Rick Aningat. Kasi sa mga sinasabi mong to, alam ko, sinabi din ni Rick Aningat to eh. Wala akong sinasabi. Wala akong sinasabi. Bahala na kayo mga business kung ano isipin nyo. Basta ako nagbabasa lang. Tapos sumunod agad ang tropa niya. Kambal ata to eh. Sabi ni Rick Aningat to, hindi mawala yung panunumbat na 20K. Hindi ako humingi ng tulong. Hahaha. Kulang pa yan sa kinita sa akin. Okay. So papaliwanagan kita, Rick Aningat, ha? Sana makinig ka. And palagay ko naman, hindi nakikinig to eh, kasi paulit-ulit lang sinasabi itong mga to eh. So hindi sila nanonood. Pero alam yung mga pinaggagawa namin. Hindi sila nanonood niyan, ha? Alright. Hindi mawala yung panunumbat na 20K. Hindi ako humingi ng tulong. Boss E, may problema. Si Mary nangyakap. Hindi pa siya kino-comfort nang hingi na ng yakap. Pero hindi ako nanghingi ng tulong sa inyo, ha? May problema kasi. Pero okay lang ako, Boss E. Huwag mo akong alalahanin, kaya ko to. Wala akong mapaglabasan ng sama ng loob. Wala akong mapuntahan. Pero okay lang ako, Boss E. Huwag niyo akong alalahanin. Kaya ko to. Ganon ka, hindi ka nanghihingi ng tulong. Natatandaan mo yung sinabi mo? Nasa bahay ka nun, nasa bahay din kami nun. Baka nakakalimutan mo, Rick Aningat. Ano sabi mo? Wala kang ibang mapuntahan. Geng-geng ka ba? Sabi ko nga sa'yo, sabi ko sa inyo, pag-isipan nyo muna kung ano mga nangyari noon bago kayo Hay, naku! Bago kayo magkukuda. Kasi kami natatandaan namin kung ano mga nangyari noon. Tapos sasabihin mo dito, hindi ka nanghingi ng tulong. Ba't ka pala pumunta sa bahay? Kasi wala kang ibang mapuntahan, tama? Tama ko. Tapos dito parang, kayang-kaya, men. Lakas. Superhero. Ang idol nyo. Hindi mawala-wala yung panunumbat na 20K. Hindi ako humihingi ng tulong dyan. Ha 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 ha. Kulang pa yan sa kinita sa akin. Kinita sa vlog sa'yo. Mga business interesado ba kayo? Gusto nyo malaman kung magkano kinita dun sa video na yon? Ha? Sige, papakita ko sa inyo. May record ako noon. Kaya sana naman, sabi ko nga, pag-isipan mo bago ka magkukuda sa comment section, pag-isipan mo. Kasi
Nasa katotohanan kayo, 'di ba? Pakita ko sa inyo mga business ha. Wait lang. Wait for a while. Ay, English. Pero wala akong pinag-aralan. Joke lang yun. Saan na ba yun lang? Tinaan ko boses mga business, baka marinig eh. Ito yung sinasabi niya, na kulang daw. Kulang pa yung 20k sa kinita sa kanya. Rick, aningat, panoorin mo to para alam mo kung magkano revenue. Kwentahin mo na rin para malaman mo. Kung sumobra, humigit sa 20k, halimbawa maging 30, ibibigay namin yung 10,000. Diba? Ngayon, kung bumaba naman sa 20k, bumaba sa 10k, walang problema doon, sa'yo na yun. Wala kang idadagdag sa amin. Para lang alam mo, kasi para hindi ka hula-hula. Parang hindi vlogger. Okay, start tayo mga business. Ayan lang naman yung sinasabi niya. So yan yun. Yan, pakita natin ulit ha. Ulitin ko. Yan, para malinaw sa lahat. Ayan. Ayan. Yan yun. So ayan yun. Ayan oh. Ayan. So magkano yan? Magkano nga yan? Balik mo Toy. Ayan. 177.67. Alright. Nakita mo na kung magkano. Ha? Hindi mo rin masasabi. Kasi kung ano nakalagay dito, baka sabihin nyo, ibang ano na to, ibang record na to, ibang record na yan. Ayan yung title. Vlogger na tumutulong. So panoorin natin dito. Ayan yung title. Vlogger na tumutulong. 'Di ba? So hindi yun magkaiba. Okay? Tsaka naka-screen record siya. Okay? So kwentahin natin. Kasi kulang pa yung 20,000 daw eh. Kwentahin natin. 117 point, sa amin natin yung point 67 times magkano ba value ng peso ngayon? Sabihin na natin 57 kasi dati nasa 54 lang ata yun eh. Dagdagan na natin 57 kasi sinahod na yun eh. 57. So ayan 117 tama ba? 0.67 times 57. So magkano? 6,707.19. So ang laki. Luging-lugi siya. Luging-lugi ka. So nalinawan ka. Ngayon napapahiya ka. Baka magtalukbong ka ng kumot. Yun yung kinita sa vlog sa'yo. O baka kwentahin mo mamaya kasi may kukwentahin pa yan eh. May kukwentahin pa yan. Kaya, inom lang ako kape kasi malamig na to eh. Wala nang init tuloy. Okay, tuloy tayo mga business. At least ipaliwanag ko na. So lugi ka dun. Lugi ka sa 20k. Huwag kang papayag. 20k ang binigay sa'yo.
Tapos pagkakakitaan ka ng 6,000, wag. Lugi ka doon, boss. Kulang pa yung 20K. Kasi malaki ang kinikita nila. Maniwala ka. Masakit ba malaman ang katotohanan, boss? Oh, sabi naman ni Tatay G. Tatay G. Tatay G. Sabi ni Tatay G, oh. Kasi may nagtatanggol sa ka-business family. Oh, isipin nyo yan, live nyo yan, pero may nagpuputak sa inyo para ipagtanggol kami. Gano'ng kasakit yun? Live nyo na yan, ha? Pupunta sa inyo para kontrahin kayo sa mga ginagawa nyo. Pero anong ginagawa nyo? Pinagtutulakan nyo. Hindi. Alis ka rito. Hindi namin kayo kailangan. Amin lang to. Ano ba? Para mga tanga. Gusto nyo pala mag-usap-usap, di gumawa kayo ng GC. Doon kayo kung ano mang send ng picture, send ng video, para maligayahan yung isa. Ibang GC yun. Wag nyong pasokin yun. Rated HPG. SPG tuloy. Sabi nito, tingnan mo, pinagtatanggol kasi kami ni Jalel Ganyulon. Ayun, shoutout sa iyo, boss. Salamat. Sabi ni Tatay G, sabihin na natin GP. Ayan, para saktong-sakto. Jalil Ganyulon, sa palagay mo ba sapat ang ibinigay nila sa serbisyong ginawa niya sa KBO? Oh. Anong alam mo, Tatay G? May alam ka ba? Ano bang ginagawa ni Rick Aningat pagka pupunta sa bahay? Magluluto ng pansit, yun ba? Magdadala ng pagkain sa bahay, magdadala ng donut, magdadala ng pansit. So yun ang ginagawa niya. Di ba? And pupunta doon, magdadala ng mga gamit niya. Mamaya papaliwanag ko. Dito muna tayo kay Lolo. Lo, ano bang ginagawa ni Rick Aningat sa bahay? Baka may alam ka. Sige nga. Nasasabi niyo kulang yung 20,000 sa serbisyong ginagawa ni Rick Aningat sa ka-business house. Magluluto ng pansit. Vlog ni Rick Aningat yun. Muli, nagmalasakit si Kuya kay Rick Aningat. Pinagluto siya ng pansit para may vlog siya, para kasama ang ka-business family, para gumalaw ang YouTube channel ni Rick Aningat. Baka hindi mo alam, Lolo, Tatay G, hindi mo alam yun. Wala kang alam. Bakit ka nagkukuda? Diba? Bakit? Pag nagluto ba si Rick Aningat ng pansit dun sa bahay, vlog namin? Hindi. Kita niya yun. Nagmalasakit lang si Kuya sa kanya para may upload siya yung YouTube channel niya, pumalo. Tama? Sus, Ginoo, Lolo. Pag-isipan mo muna yung mga babanggitin mo sa comment section kasi mabobatasan kayo. No, magpahinga ka na. Hindi, joke lang, uy.
Ang bira ka, napakabastos mong bata. Hindi, nasasayahan lang ako. Kasi, alam mo yun, hindi naman na dapat na nandito pa sa social media, kukuda. Okay lang naman sana kung nanonood lang. Pero kung makikisaw-saw ka, ay dali ka. Oh, sabi ni Sparky Diaz. Sparky Diaz ulit. Ito, sa babasahin ko mga business. Mga business ha. Sa babasahin ko. Pakiramdaman nyo ha. Pakiramdaman nyo. Pakiramdaman nyo. Yung similarity nila. Bakit? Alam ni Sparky Diaz. Halos lahat. Alam ni Sparky Diaz kung ano mga nangyari kay Rick Aningat. Alam mo ba kung magkano ang renta sa broadcast equipment at services? Kulang pa yung sinabi mong 20K. So, ibig sabihin yung mga ginagamit sa mga pagkakamera, yan, ilaw, ayan. So, yan. Yan yun. Paano nalalaman ni Sparky Diaz yan? Diba? Pero wala akong sinasabi ha. Wala akong sinasabi na si Rick Aningat yan. Wala akong sinasabing ganun. Aminado nga kami na hindi ikaw yun. Sparky Diaz, Rick Aningat, hindi ikaw yun. Minado na kami dun. May patunay naman na talaga. Kasi, ito kasi si Sparky Diaz, kung naglalabas lang sana to ng pangalan niya talaga. Pero, okay na yan, Sparky Diaz. Alam na namin na hindi talaga ikaw yan, Rick Aningat. Rick Aningat, Sparky Diaz. Guguluhan tuloy ako. Di ikaw yan. Alam na namin yun. So, reaction na natin. Gusto nyo, ha, business? Alright, sige. Alam mo ba kung magkano ang renta sa broadcast equipment at services? Kulang pa yung sinabi mo 20K. Okay. So, ito naman, side ko, ha. Hindi side ni Kuya. Side ko. Kasi ako nakakapansin, Alam namin na kukulangin yung 20K. Kulang talaga yung 20K. Oo, totoo yun. Totoo yan. Kulang yun. No, sige, usapan tayo. Sige, usap tayo. Sparky Diaz. Ganito. Kulang pa 20K. Kulang yun. Oo, totoo yan. Bakit? Sinabi ba namin na dalhin niya yung mga gamit niya? Sinabi ba namin na, Rick, dalhin mo nga dito yung mga gamit mo para mapakinabangan natin, para magamit natin dito? Hindi kami nagsasabi ng ganun. Kaya nga kami bumili. Kaya nga bumili si Papa Dins ng DSLR Gets nyo? Hindi kami nanghihiram. Hindi kami nanguupa. Baka nakakalimutan mo. Siya kasi mahilig magyabang ng mga gamit niya. Aminin mo, Rick. May kayabangan ka. Ipinagyayabang mo yung mga gamit mo. Pupunta ka sa bahay, magugulat na lang kami, may dala-dala kang bag. Tinatanong ka, ano yan, Rick? Di, gamit ko to sa gamitin natin mamaya. Ganyan ka. Hindi naman hinihiram sa'yo. Di ba?
Tandaan mo. Sige, alalahanin mo kung ano mga ginagawa mo nun. Pupunta ka sa bahay, dala-dala mo yung bag, nagpapakahirap ka, hindi naman hinihiram sa'yo. Ikaw ang nag-o-offer eh. Ino-offer mo yung mga gamit mo. Tapos ngayon kikwintahin mo. Ang ginawa ni Papa Dins, para hindi ka na magdala-dala pa ng mga gamit doon, bumili. Kasi nga, nayayabangan kami sa'yo. Ang yabang mo. Lente na yan. Magkano yan? Kalahating milyon. Tudupuri naman kami. Pero hindi mo alam kung ano nasa isip namin yun. Yabang na itong taon to. Iyata mo yan, lente na yan ha. Kasi mahal yan. Nasa kalahating milyon yan. Kailangan mo sabihin ang presyo. Kalahating milyon pala, dadalhin mo sa bahay. Tapos ngayon, iaano mo dito kung anong mga ginawa mo nun. Kung alam lang namin na ganyan ka pala sisingilin mo pala yung mga ginagawa mo dun sa bahay. Di sana hindi ka na pumunta. Iisip ka ba? Ano? Rick Aningat, Sparky Diaz, nasagot na ba yung kinukuda mo? Kulang pa yung 20K? Kulang talaga. Totoo yan. Kasi pang ibiin lang yan Bakit niya ginagamit sa ka-business family? Bakit ang ka-business family? Sikat ba? Ha? Para pagtuunan mo ng mga ganyang gamit? Ha? Kikwintahin nyo? Ang lupit. Apakalupit. May iinis na naman doon sa Sparky Diaz. Mga hamon na naman to. Pang ilang hamon na yan? 4. Pagka nang hamon siya ulit. Pero wala pa siyang nagagawa doon. Wala pa siyang napapatunayan na kahit isa doon. Pag hinamon mo yung siguro nag-aalangan ka, kaya ayaw mong lumabas, ayaw mong anuhin yung pangahamon mo, kumbaga ayaw mong patunayan yung pangahamon mo. Kasi nahihiya ka lumabas. Magmaskara ka para hindi ka makilala. Yun lang yun. Kasi baka mamaya, lumabas ka nga naman, magpakilala ka ikaw ikaw pala yan? Hihi. Gang. Sabi ulit ni Sparky Diaz Sparky Diaz ulit, starring. Ginawang content para pagkakitaan. Yung alin? Ito? Kung ito ang tinutukoy mo, sasagutin kita. Ngayon, kung kay Rick Aningat naman, patungkol dun sa 20K, natural lang yun. Kasi nasa pagtulong si kuya. Doon muna tayo. Sige. Kung yun ang pinagbabasihan mo, ginawang content para pagkakitaan. Okay. Ganito. Palagay ko wala ka pang alam. Kawawa ka naman. Ganito. Ang paggawa ng content, kung sa tingin nyo pinagkakitaan yung pag-abot dun sa 20K, unang-una, content creator, vlogger ang tumutulong. So, ibig sabihin, yung nagbigay ng 20K, vlogger. Naintindihan mo? Vlogger. Yung tinutulungan, ibinablog, bigyan 20K. Okay?
bigyan 20k. Yung video na yun, i-upload sa YouTube channel. Sa YouTube. Sa YouTube. Pag na-upload, dadagsain ng views. 70k yung views. Nung 20,000 na yun, 70k. Dating yung views. May revenue. Ang revenue, 117.67 times 57. So magkano inabot yung vlog patungkol dun sa 20k? 6,707.19. So, sa tingin mo yung upload na yung pinagkakitaan? Sparky Diaz. Yung upload na ba na yun pinagkakitaan ng vlogger? Isipin mo. Ha? Magkuda-kuda ka dyan, tapos hindi mo alam kung ano ang resulta. Ging-ging ka. Diba? Paano mo nasabing pinagkakitaan yung binigay na 20k? Paliwanag mo nga. Magkano inabot ng vlog na yon? Ilang taon na ba ang nakalipas? 1 year ago. 1 year ago, 6,707. 1 year ago. So sa tingin mo pinagkakitaan yung 20k? Tingin mo ganun? Eh wala ka palang alam eh. Kuda-kuda ba? Kuda-kuda. Mema. Magpalakas-lakas pakalalaki ba tapos hindi manalabas sa kanyang lungga ba? Uy. Palakas-lakas kay Ukuray kay matikas daw siya. Palakas-lakas kay Clarissa kay tikas daw siya. Tapos di labas kulungga. Sis, mema ka lang. Sparky Diaz, kaya huwag kang magtapang-tapangan. Wala kang alam sa mundo ng social media. Mema ka lang. Daming akaw. Yun ka lang. Magpakatotoo ka muna sa sarili mo bago ka magkukuda. Account mo pa lang, hindi ka na nagpapakatotoo, di ba? Alright? So ngayon, kung patungkol naman dun sa itong ginagawa namin na ginagawang content para pagkakitaan. Aba, oo, talaga kumikita kami ngayon. Sabi nga namin sa inyo, itigil nyo na nun eh. Hindi nyo tinigil, ngayon kumikita kami nang dahil sa mga ginagawa nyo. Diba? So, wala kaming puhunan. Enjoy lang, tawa-tawa lang. Pero, puko, kaching. Tin. Yun. Hindi ko na kailangan pumunta pa ng Quezon City. Motor ba? Tapos mag-video dun. Hindi ko na kailangan ng ganun. Bahay lang ako. Pero, kaching. Chiding. Wala akong trabaho niyan, ha. Sabihin mo na naman. At least, ako may trabaho. Kami may mga trabaho. Kayo, mga jobless. Hindi na namin kailangan magtrabaho pa. Sa nakikita ko ngayon.
tandaan nyo, mga business, ito pa. Ito pa. Sabi ni Sparky Diaz. Sparky Diaz. Sparky Diaz. Sparky Diaz ba? Rick Aningat. Rick Aningat. Ayan, si Rick Aningat. Si Rick Aningat ang unang naghahanap ng sponsor daw na sinasabi ng kabisnes. Yung 100 sponsor daw kay Bong, hinahanap nila. Matatandaan nyo yun. Si Rick Aningat ang nagsabi nun, di ba? Tanungin mo nga, Kla, kung asan yung sponsor na 100k. Okay. Ngayon naman, ang naghahanap si Sparky Diaz. Na maliban ng login. Ang lupit, di ba? Dati, ang kinukuda ni Rick Aningat, yun. Ngayon, ang kinukuda ni Sparky, yun din. Pero hindi kayo yun. Hindi ikaw si Sparky. Hindi ikaw si Sparky, Rick Aningat. Hindi ikaw si Rick Aningat, Sparky. Diba? Walang ganun. Walang ganun. Hindi mo kami nag-iisip ng ganun. Wala yun. And ito pa, mga business, bago tayo matatapos na kasi tayo eh. Si Rick Aningat kasi nasasaktan. Oh, nasasaktan ka pa. Kasi kung mapapanood yung mga business, yung vlog ay yung, di ba, sa outro ng Ka-Business Official, andun yung video niya sa mga sa mga hindi niya natatanggap yun, nasasaktan siya. Gusto niya ipaalis yung clip na yun, yung video. Alam mo yung may tugtog niya, may tugtog na, mga business. Shoutout sa mga nakakapanood nun. Yung tinatapos talaga yung vlog kasi sabi nga namin sa inyo, panoorin nyo kasi yung vlog hanggang matapos para nasusubaybayan nyo. So ayun, nandun yun sa kanta. Nandun yun sa kanta. Yung clip ng video dun sa vlog kay Rick Aningat, andun yun. Nasasaktan siya dun. Gusto niya ipatanggal. Nasasaktan daw siya. Bakit, Rick? Pati ba naman yan? Katotohanan yan eh. Totoo yan na tinulungan kayo eh. Ipatatanggal mo. Bakit? Para sabihin mo na naman sa mga live ng mga sa comment section ka na naman magpapaliwanag na, uy, bakit tinanggal? Tingnan nyo, tinanggal. Gaganon ka na naman. Sa pagkakataon na to, hindi mo na maano si Kuya. YouTube channel niya yun. Siya ang may karapatan nun. And hindi lang ikaw ang nandun. Lahat ng tinulungan ni Kuya andun. So kayo, kasi natulungan kayo ni Kuya, malamang andun kayo. Di ba? Bakit? Yung ibang nandun nagreklamo ba? Di ba hindi? Kasi aminado silang tinulungan sila eh. Ikaw hindi mo matanggap na tinulungan ka. Kaya gusto mo ipatanggal. Bakit? Nasasaktan yan. Kala ko ba hindi ka nasasaktan?
Ouch! Charis lang. So, hindi tatanggalin yun. Kagaya na lang ng ginawa nyo. May pinatanggal kang video, Rick Aningat, tapos ngayon magkukuda kayo dyan na bakit nawala na yung video. Diba? Kung tutuusin, ikaw ang dahilan nun kung bakit pinrivate ni Kuya. Tapos nung na-private na, kuda-kuda kayo sa mga live nyo. Na bakit tinanggal? Bakit? Guilty ba? Talaga ba? Guilty ba talaga? Bakit yung kaso mo dismiss? Yun ang tanong ko. Kasi nga, napatunayang guilty kami. Kaya na-dismiss. Diba? Masakit tanggapin. Oo, masakit talaga yun. Sa kabila ng nag-effort ka. Punta rito, punta dun para magreklamo tapos i-dismiss lang. Ang sakit nun. Okay. So, tatalakayin natin yun. Isa. Isusunod ko dito. Shoutout sa'yo yung nagsabi sa akin kung wala lang, kung hindi lang maputi yung ngipin ko, hindi ako makikita. Kung hindi ka lang makaputi, hindi ko masasabing tao ka. Ang sama-sama ko na, promise. Ginawa niyo kong masama. Napakabuti kong tao. Di ba Rick, parehas tayo? Ang bubuting tao natin. Bakit tayo nagkakaganito? Mga business, hanggang dito na lang itong video ko, mga business. I love you all. Parang awa nyo na, mga business. Paniwalaan nyo sila. Kasi yun ang ipinuputok ng butsi nila. Grabe. Todo paliwanag. 1 taon na mahigit. Yan si Rick Aningat. Si Okray kasi ngayon lang eh. Si Clarissa nga. Bumilta lang si Clarissa ngayon kasi nag-combine sila. Fusion. Ay, joke lang. Yan lang, nag-fusion lang. Hindi ko gusto yung ganun na ano. Basta, nagsama-sama lang sila. Nagsama-sama. So, yun. Ano ba ulit sinasabi ko? Basta yun lang. Paniwalaan nyo sila. Kasi matagal na sila nagpapaliwanag ng katotohanan. Parang awa nyo na. Pakinggan nyo sila. Ang sakit nun. Sa kabila ng puro paliwanag ka ng katotohanan, walang nakikinig sa inyo. Parang awa nyo na, mga kabisnes. Huwag nyo silang suportahan. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Hindi, joke lang, mga business. Mahaba na pa sakali. Basta, sa next vlog, mga business, patuloy natin suportahan ka Business Official, ka Business Family, and syempre Papa Dins TV. Ano po, mga business? Syempre, mga business, kami mga kagwang, patuloy natin suportahan. And syempre, ang Lito and Vera Official, suportahan natin, mga business. Ayan. So muli, mga business, makakatulog na ako ng maayos dahil nakapang-asar na naman ako. Alright. See you next vlog. I love you all. Birabanat lang tayo, mga business.
Never say goodbye, but tomorrow is another day. Alright, birabanat lang tayo. Shout out, Nong. Proud ako sa'yo. Noon yun, hindi na ngayon.